Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mga nakompletong proyekto patubig ng National Irrigation Administration o NIA at pamahalaang panlalawigan, malaking tulong sa mga magsasaka sa Mountain Province sa panahon ng El Nino. Si Donna Cawisbalio mula RP Bontoc sa Balita. Dakal at tulong kadagiti mannalon dito'y Mountain Province ita panawan ti El Nino, dagiti na kumpleto nga irrigation projects ti National Irrigation Administration wenno NIA. Iti State of the Province Address wenno SOPA, nagyaman ni Governor Bonifacio Lacquasan Jr. iti NIA, ta nailapas dat 70 iti 90 nga irrigation projects. In report pa iti NIA kani Governor Lacquasan, amanamnama amalpas iti umuna quarter ti 2024 ti sangapulo ket 8 ang maipatpatungpal nga irrigation projects. Inmuna nga inpadamag ni NIA Mountain Province Satellite Office Provincial Head Lisa Jane Chalikis nga addat 1,400 hektarya atalon ti mabalin ang mapadanuman kadagitoy a proyekto. Nalaksid iti NIA na ilipasmet ti Office of the Provincial Agricultural and Biosystems Engineer ti provincial government ti talo nga small scale irrigation projects da para iti 2023. Kinuna ni Governor Lacquasan, adakkel at tulong dagitoy a proyekto iti pagsapulan dagiti mannalon ng runa ita panawan ti El Nino. Narpos na Bontoc saon ang Donna Cawisbalio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna Cawisbalio. Kalinga State University opisyal na inilunsad ang Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program. Ang detalye mula kay Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Opisyal na nilukat iti Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program iti Kalinga State University Dagupan Campus iti January 24, 2024. Ti Kalinga State University ti kaunaan a State Universities and Colleges wenno SUC ti Cordillera ang na-deputize iti Commission on Higher Education nga agimplementar iti daytoy a programa. Dua a kurso iti mabalin nga aplayan dagiti mangkayat a makagun-od iti degree, a Bachelor of Arts in Political Science ken Bachelor of Arts in History base iti work experience, skills, knowledge, ken competencies ang mainaig kadagiti na sa ua kurso. Sigun kini Dr. Pinky Gasib, narami daytoy a programa tapno maikan iti tsansa dagiti agtatrabaho asaan ang nakaturpos iti kolehiyo kas iti OFWs, government workers wenno officials ken dadumapay. May palagip nga ti ETEAP kat maysa a programa amang ted iti oportunidad ti individual tapno magun-od iti maysa nga academic degree babaen iti assessment process amang bigbig ken mangted iti equivalent iti naadal manipod iti working experience. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Bagombong Communal Irrigation System ng National Irrigation Administration o NIA, mapapakinabangan na ng mga magsasaka. Shortage ng tubig na idudulot ng El Nino na solusyonan. Balita mula kay Joshua Miguel Suarez ng RP Lucena. Mapapakinabangan na ang bagombong Communal Irrigation System ng National Irrigation Administration o NIA ng mga magsasaka ng Sambungan IA ng Halahala, Rizal. Ayon sa pabatid ng NIA Calabarzon, ang nasabing proyekto ay makapagbibigay ng solusyon sa napipintong shortage ng tubig na epekto ng El Nino sa mga lupang sakahan. Nilalayo nito na mapatuwigan ang nasa may 60 hectares na lupang sakahan sa lugar upang masuportahan ang kabuhayan ng mga agrarian reform beneficiaries. Kaugnay nito ay nagsagawa ang NIA Cavite Batangas ng clearing operation sa Balayungan River Irrigation System gamit ng excavator bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino sa rehiyon. Mula sa RP1 Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming
Maraming salamat, Joshua Miguel Suarez. Department of Social Welfare and Development o DSWD na mahagi ng tulong sa mga nasalanta ng matinding pagbaha sa lalawigan ng Northern Samar. Mula RP Calbayog, mag-uulat si Charmaine Perito. Ginpangunahan sa Department of Social Welfare and Development DSWD Regional Field Office 8 Eastern Visayas ang distribusyon sa emergency cash transfers sa mga pamilya sa probinsya sa norte sa Samar nga naapektuhan sa pagbaha tungod sa LPA shear line sa naglabay nga bulan sa Nobyembre tuig 2023. Gindumara ang unang adlaw sa distribusyon sa kataugan Lavisares, Northern Samar. Maabot sa 133 nga mga individual ang nakakarawat 3,040 pesos nga kantidad sang cash assistance sa ilarom sa Emergency Cash Transfer ECT nga programa sa DSWD. Nakadalaan naman nga igpapadayon sa masunod nga mga adlaw ang payout sa nagpapabilin nga por lo menos 100,000 nga apektado nga mga pamilya sa probinsya sa norte sa Samar. Base ini sa direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian para masigurado ang dagmit nga recovery ug rehabilitation sa mga apektado. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Charmaine Perito. Peace Initiative ng Sogod Southern Leyte ang unang natanggap ng Commission on Elections o COMELEC Manila. Ang detalye sa ulat ni Gemma Destriza Narit ng RP Sogod. Nadawat na ang inisyal nga kopya sa mga signatures kung lagda sa Commission on Election alang sa People's Initiative aron sa pagkuha og mga lagda sa kalabot sa charter change. Suma pa ni COMELEC Chairman George Garcia sa pagkakaroon gihuptan na nila ang signature forms alang sa People's Initiative gikan sa 300 ka lugar sa tibuok Pilipinas. Ang mga dadawat nga porma sa COMELEC naguna niini gikan sa lungsod sa Sogod, Southern Leyte, gisundan sa Tolosa, Baybay City o Babatngon Leyte, nakipna ang Calbayog City, Pinabagdaw, Yabong Santa Rita o Gandara Samar o ingon man Manila 3rd District. Samtang wa pay formal nga petisyon ang gihaon sa COMELEC batok sa People's Initiative. Samtang sa District 2 sa lalawigan sa Southern Leyte, nakatigom og signatures nga 30% sa kinatibuk ang populasyon. Balita gikan sa Sogod, Southern Leyte, Gemma Destriza Narit, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Gemma Destriza Narit. Tandag City Nutrition Office nag-umpisa na sa kanilang Operation Timbang Plus at Dietary Supplementation Program para sa taong 2024. Magbabalita si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Gisugda na sa Tandag City Nutrition Office ang ilang Operation Timbang Plus sa mga kabataan nga nag-edad og 0 to 59 months old sa 21 ka mga barangay alang sa tuig 2024. Sa impormasyon nga gitunol sa maong buhatan, kabahin usab sa mga gihatag ang vitamin A supplements o micronutrient powder. Tungong niini sumala pa nga mahibaluan ang estado sa nutrisyon sa matag barangay o gilayon nga mahatagan og aksyon kadtong anaa sa risgo sa malnutrisyon. Kalabot usab niini gipahigayon sa City Nutrition Office ang implementasyon sa ilang dietary supplementation program alang sa mga mabdos nga babae nga nutritionally at risk ug apil na ang mga preschool nga kabataan. Kini nga mga tinguha kabahin pa sa padayon nga implementasyon sa programang pangnutrisyon dinhi sa Tandag City. Gikan sa RP Tandag, kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform sa sulod na mahagi ng farm inputs bilang pakikiisa sa 5 taong anibersaryo ng Bangsamoro Government. Narito ang ulat ni Eloisa Mohamad ng RP Holo.
Himambukin Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ato ang mafarsulu hay kalimatahon bang sa Moro Foundation Day kaagisim pagtukbal sa Agrarian Reform and Agri-Fishery Inputs. Ibuhan hagwa iban mga barbwar, impya mahagi habamuan sin Agriculture Division para mga mag-umapangi. Lapay ra isabin sprayer iban molasses sa mga napakaya paginang fertilizers. Awan na isab sila piyagtukbal mga fruit trees. Tung gatos kawalan beneficiary isabi na gihun kapag sangsaan sin Fisheries Division, lamud mapya mahagi nila intong gatos kay man seaweed farm inputs, feeds, iban mga post-harvest inputs. Awan isab hambuk traktor, intiuk bala hambuk cooperative gwadeng siyasi, iban cassava machinery para mga cooperative gwadeng haluhos, hababaan sin Agrarian Reform Division. Habay tay Jun ang MAC Chief Agriculturist in Mafarsulu, hambuk ni kaayon habat matanto in food sufficiency, iban food security, amon kikusukan bihaon sin parintay President Ferdinand Marcos Jr. Dengha RP Hulo, Eloy sa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloiza Muhammad. Narinig po ninyo ang kabuuan ng mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news.